Nasaktan si Cheese Escudero sa matigas na sinabi ni PBBM. Alam mo, malaking pagbubulgar ito eh. Ina-acknowledge ng presidente na may mga budget insertion na hindi dapat. Ayan, dyan nasaktan si Cheese Escudero eh. Kasi ang sabi ng presidente, kapag hindi aligned dyan sa National Expenditure Program, hindi ko pipirmahan yan. Very strong yung statement na yan ni PBBM ha. Hindi ko pipirmahan yan. In short, yung mga budget insertions ninyo, pag hindi yan aligned sa NEP na scrutinize ng DBM, hindi ko pipirmahan yan. Nag-react si Cheese Escudero, nasa poll siya eh. Kasi kanumat ka na balita, Vera Files, Politico, all over the social media, lumalabas yung balita na napakalaking halaga ng isiningit ni Cheese Escudero sa budget. Budget insertion. Ibig sabihin, itong mga siningit na pondo na yan, hindi na nabusisi yan ng House of Representatives at ng Senado. Diba? Kasi sa budget hearing, binubusisi ang bawat budget ng bawat agency. Kada sentabo, binubusisi yan. Ang problema sa budget insertion na wala nang busising nagaganap. Insert na lang ng insert. Na guilty si Cheese Escudero dyan. Nag-react. Akala niya siguro, hindi siya tatamaan dun eh. Nag-react siya sa sinabi ni Presidente. Takot nyo lang. Hindi ko pipirmahan yung budget na yan, sabi ng Presidente. Oh, sabi ni Cheese Escudero, unfair kayo. Di ba? Parang dramatic ang dating eh. Hindi kayo patas, unfair kayo. Ayan oh. Nasa Philippine Star. Unfair. Hindi patas. Unfair corruption allegations, part of a demolition job, sabi po ni Escudero. So, ibig sabihin pala, mali yung ginagawa ninyo. Mali yung pagpunan nyo sa mga budget insertion. Demolition job nyo lang yan para sirain ako. Ibig sabihin, may kumikilos para sirain si Cheese Escudero. Yan ang pinapalabas niya dyan. Demolition job lang daw yan. Kaya pala lumalabas sa balita dahil parte ng demolition job. Binayara pala yung media para sirain si Escudero. Senate President Francis Escudero called the corruption allegations against him and other senators unfair following reports of budget insertions dyan po sa budget. Oy, maging patas naman kayo. Hindi kayo nagiging patas eh. O nag-insert na nga ng bilyones eh. Tapos nakinabang yung mga lugar nila eh. Diba? Tapos sasabihin ngayon, political lang pala ito. Demolition job pala itong ginagawa. No? Following the reports of budget insertions in the 2025 national budget that appeared to benefit his allies. Hindi na nyo pa ba yan? Hindi lang naman exclusive yan sa leadership ni Escudero. Even before, yung mga previous leadership dyan sa Senado and even sa House, hindi na naman sila absuelto dyan. Nangyayari at nangyayari talaga yung budget insertions. Paano nangyayari yan? Balikan lang natin, na-discuss ko na to sa previous vlogs ko, no? Yung pinasa ng agency na budget, dadaan sa DBM. Nabusisi ng DBM yan. And then saka ibabato yan sa House of Representatives at sa Senado. Ibubusisi nila yan. Diyan na nagkakaroon ng dagdag bawas. Yung agency, depende sa galing sumagot ng resource person, ng head of agency. Kasi tatalungin siya ng mga senador eh. Tatalungin siya ng mga mababatas. Kung kaya niyang i-defend yung kanyang budget, okay, pasado. Kung hindi kaya i-defend, bababaan ng budget. Eh kung malakas ka, tapos na yung part na yan ha, kung malakas ka kay Senate President, kahit binawasan ka na, pwede pang maibalik yung budget mo. Diba? Insertion na yan. Kung malakas ka, may copy ka kay President, SP, dagdagan mo naman ako dyan sa Bulacan bigyan mo ako ng 10 billion dyan, may papatayo akong tulay dyan. Yun na. Dyan na nagkanda leche-leche. Hindi na nabusisi. Hindi na na-scrutinize. Hindi na nasuri ng DBM yan. Nagkaroon ba ng feasibility study yan? Bakit ganyan ilalagay dyan yung budget na yan? O ilang beses na ba sila nalagyan ng budget na yan? Nagagastos ba nila ng tama yung budget na yan? O baka hindi. Diba? Kaya sabi ng Presidente, kapag hindi align dyan sa National Expenditure Program, yung galing sa DBM, hindi ko pipirmahan yan. Kaya nagre-react siya ngayon. Pero ang take ni Escudero dito, political lang yan. Demolition job lang yan. Ayos In short of saying, wala akong kinalaman dyan. Hindi totoo yan. Walang korupsyon na nangyari. Kundi pinupolitika nyo lang ako. Parang si Sara Duterte na rin sumagot eh. Reports from Vera Files and Politico claim that there were several anomalous insertions in the budget that amounted to more than 142 billion pesos. Biruin mo, ang masaklap pa dyan, kanino ang sisi? Kay PBBM lahat ang sisi. Pag hindi pirmahan ni PBBM ang budget, ang sisisihin ng mga congressman, ng mga mababatas ng taong bayan, si PBBM. Lahat bato kay PBBM. Yes, may karapatan siyang i-veto yan. Pero kung ipapasa mo yan, ilang linggo na lang yan,
O kaysa mag-reenacted budget tayo, pag nag-reenacted budget tayo, nako, yung budget ni Sara ng confidential funds, balik na naman yan. Ibig sabihin, yung lumang budget yung gagamitin kapag hindi napirmahan ng presidente. Makikita ng isip ng tao eh. Lalo na yung mga DDS, kahit kasalanan ng Kongreso, I'm pertaining to House at Senate, ang sisila siya kay PBBM. Buti nga ngayon, naglalabasan na yan eh. May naglakas ng loob, magsalita, lumabas sa mga report na si Chis Escudero nag-insert ng ganyang kalaking halaga. At least, nabawasan ang sisi kay PBBM, napasa dyan sa mga nag-insert ng budget. In a press briefing on Tuesday, June 29, Escudero criticized these allegations in the news reports, saying that they were anonymous. Anonymous daw, yung mga balita na yan. Wala kasi pangalan kung sinong writer. Anonymous pa lang Vera Files. Anonymous ang politiko. Pwede mo sampahan ng mga kaso yan kung sinisiraan ka talaga Paano naging anonymous yun? Hindi anonymous yun. May taong nasa likod ng mga organization na yan. Vera Files, registered yan. Politiko, mainstream media yan. May taong nasa likod yan. Mabilis yung makakalkal yan. Lalo pa si Chis, si Senate President siya. Hindi yan anonymous. Pero sabi ni Chis Escudero, these news reports were anonymous. Wow. Who I am answering to? Escudero said in Filipino. Taong bayan! Madali lang yung taong bayan ang sagutin mo. Dahil utang yan sa taong bayan. Ako sabihin anonymous, hindi ko alam kung kanino ko sasagutin. Anonymous Hindi anonymous. Assumption mo lang yan, sir. When asked about the insertion, Escudero did not even allow the reporter to finish the question before he gave a resounding no. Biruin mo Hindi na pinatapos yung reporter Sumagot agad, no. He also denied inserting about 9 billion pesos in the budget for his bailiwick of Sorsogon. Escudero remarked that this was the first time that he had received such an accusation of corruption. Amending the budget is not the same as inserting funds, he said. Perfect. Walang kasalanan si Chis Escudero dyan. Perfect. Walang anomalya dyan sa budget. Walang budget insertion. Si Vera Files nagsisinungaling. Si politiko nagsisinungaling. Yung mga dokumentong lumalabas na may mga budget insertions, nagsisinungaling. Walang budget insertions. Yan daw po ipamumulitika lang. Yan ay parte ng demolition job. He also defended Senate Majority Leader Joel Villanueva, saying that he was especially targeted since he was Escudero's choice for Majority Leader. The reports point to Villanueva as a possible beneficiary of the alleged insertion. Okay, si Joel Villanueva pala wala rin kasalanan dyan. Pinupunteriya lang. Political lang na naman ito. Kasi daw baka i-appoint ni Escudero na Majority Leader, kaya pinupolitika. Nako po, walang kasalanan sila lahat dyan. That is an unfair accusation and an unfair insinuation to make, sabi ni Escudero. Reallocating funding to certain areas does not mean that only politicians from the locality will benefit, he reasoned. Yun pala. Nag-reallocate kayo. Nagbawas-bawas kayo ng pondo. Okay lang naman yan, kasi legal naman yan. Ang problema nga, paano kung ni-reallocate ninyo yung pondo, hindi na alinsunod o hindi na align doon sa National Expenditure Program na nasuri at nabusisi ng DBM. During the BICAM, hindi na alam ng tao na nagkaroon na ng edit dyan, dagdag bawas dyan. Diba? Yun ang mali doon. Yes, sinasabi niya, legal yung naging proseso. Pag-reallocate ng budget, pagdadagdag ng budget, dagdag bawas dito, dagdag doon, bawas doon, dagdag dito. Okay, legal yan. Pero sana, ginawa niyo yan during budget hearings sa House of Representatives at sa Senado para alam ng taong bayan kasi naka-telecast yan. Naka-broadcast yan, live yan. Napapanood ng taong bayan yan, yung BICAM. Nakikita ba natin yan? Magugulat natin, andyan na yung BICAM report. Nadagdagan na, nabawasan na, wala nang alam yung taong bayan. Ang masaklap, sisi na naman kay PBBM yan. Sapul na sapul si Chis Escudero yan, tapos nag-defend pa. Dapat, ang sagot niya dyan, sige Mr. President, hindi na natin gagawin yan. O iiwasan na natin yung dagdag bawas, di ba? Dapat aligned na yan sa National Expenditure Program. Tulad ng ginawa ni Romualdez diyan sa House of Representatives. In fairness kay Romualdez, very cooperative ito sa presidente, sa leadership ni PBBM. Anong gawin? Anong gagawin ni Romualdez dyan? I-open natin yung BICAM. At least napapanood ng taong bayan. Ipalabas natin sa TV yan. May Congress TV ipalabas. O kaya sa PTV4 or IBC13. Ipalabas yan. Yung mga BICAM sessions. Para alam natin kung sino yung mga nagdadagdag, sino yung hindi nagbabawas. May transparency. Di ba? Kasi kailan ka ba nakakita ng BICAM na open sa public? Di ba?
Wala kang makita. Si Escudero ito, nabasa ko ito. Kanina ito, sorry, si Romualdez ha, agad-agad ha. Pagkatapos ng sona ng presidente, sabi niya, yes boss. Magkakaroon ng budget reforms agad. Baguhin natin yung polisiya natin para maging transparent tayo. Ganyan dapat. Speaker Romualdez unveils landmark budget reforms. Opens BICAM, launches infrastructure review. Action agad. Buksan natin yung bicameral conference sa publiko para maging parte sila ng pag-scrutinize sa mga budget at makikita rin nila kung nagbawas yan. Romualdez declared a new era of transparency and public accountability in government budgeting, unveiling historic reforms that include opening the traditionally closed Bicameral Conference Committee or BICAM to civil society observers. Yung dating closed door, ngayon, bubuksan na natin. Yung civil society groups, pwede na kayo mag-participate. Audience, mag-observe. Makita ninyo kung anong nangyayari. Sabi niya, we will seek to open the Bicameral Budget Conference to civil society observers, a historic first, because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. This reform will not only earn public trust, but will also strengthen inclusive and participatory governance, sabi ni Romualdez. Correct. Tumpak. Kesa maging defensive ka, tulad ng ginagawa ni Cheese na sobrang defensive, mag-budget reform kayo dyan. Baguhin ninyo. O mag-concur kayo doon sa gagawin ng Kongreso, ng House of Representatives. Diba? Hindi puro defense. Hindi puro tanggol sa sarili ninyo. Hindi, walang pag-amin eh. Mahiya naman kayo kay PBBM. Si PBBM may pag-amin. Si Chis Escudero parang takot na takot umamin eh. Yes, na mga nangyayari yan. Yes, nag-i-exist yan. Na nagiging prone to corruption yan. Hindi ba natin sinasabi na kinukurap yung pera, pero nagiging you enable the corruption. Diba? Umako ka muna sa pagkakamali, sa pagkukulang. Hindi yung political na naman. Sabihin naman, demolition job yan. Sinisiraan ako kasi ayaw nila na maging Senate President ako. O dinamay si Joel Villanueva kasi baka maging majority leader, etc. Puro justification, puro defense. Isipin ninyo, ano yung pagkukulang ninyo sa sarili ninyo? Baka kinakailangan magkaroon ng reforma. O tingnan mo yung House of Representatives. Na-realize agad nila, sige, baguhin natin yung policy natin. Buksan natin sa publiko yan. Kasi yung BICAM conference, dyan nangyayari yung dagdag bawas. Ito pa masaklap ha. May mga congressman, senador, na miyembro ng BICAM. Pipirma sila. Ibig sabihin, ino-authorize nila yung mga changes doon sa budget. Tapos, kapag nabulilyaso, sasabihin nila, hindi ko alam yan. Amy Marcos, Exhibit A. Nangyari yan. Dinidinay nila na hindi namin alam yung nangyari. Nung unang pumutok yung problema na yan sa budget. Dinidinay nila, hindi namin alam yan. Tapos, lalabas yung BICAM report, andun siya, signatory siya, pumirma siya. Diba? Sinungaling. Nagdi-deny na wala siyang alam dyan kasi nabulilyaso na eh. Kaya maganda itong move na yan, i-open yung BICAM na yan sa TV. Ilabas siya sa TV, sa social media. Buksan sa publiko. Para yung mga nagdi-deny na senador, pagkat nabubulilyaso, huli kayo. Yan, may ebidensya Pumirma kayo mismo dyan sa report. Hindi yung nagdi-deny kayo. Mga DDS senators, yan pala deny yan eh. Low screen notarization budget, nag-deny sila, wala daw silang alam dyan. Nung nilabas yung BICAM report, andun, sa pool. Yung mga pirma nila, nandun doon. Sa gilid ng dokumento, countersign, di ba? Huli kayo dyan. Kaya dapat buksan na yan. Good move yan. Sa House of Representatives. Huwag masyadong defensive, Cheese.